Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa lahat ng mga giliw ninyong taga-subaybay. Matagal niyo na akong tagapakinig ng inyong mga kwento. At tunay nga naman nakakapulutan din ng maraming aral ang bawat kwento na aking pinapakinggan. Hindi ako naniniwala sa mga kwentong kababalaghan o mga kwentong aswang noon. Hanggang sa ako na mismo ang nakadiskubre nito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bert at sa kasalukuyan ay naninirahan sa lalawigan ng Cavite. Nagmula ako sa lalawigan ng Romblon, ang tinaguriang Marble Capital of the Philippines. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari 12 taon na ngayon ang nakaraan. Naganap ito noong nagtrabaho po ako bilang isang nurse sa isa sa mga kilalang ospital sa kanlurang bahagi ng Europa. Hindi ko na lamang babanggitin ang pangalan ng ospital na yon para na rin sa kanilang seguridad. Ang ospital na ito ay kilala at pinarangalan ng maraming beses dahil sa magandang resulta ng kanilang pananaliksik at edukasyon para mapanatili ang sistema ng pangangalaga ng pangkalusugan. Taong 2012, pagkatapos kong nagtapos sa kursong nursing sa aming lalawigan sa Romblon, nagpasya akong lumuwas at makipagsapalaran sa magulong syudad ng Manila. Naghahanap ako ng trabaho pero tila ba napakahirap ng swerte sa akin noon. Hindi ko masasabing dahil yun sa mababang pagkakakilala sa antas ng pagtuturo sa aming paaralan o sadyang hindi para sa akin ang trabahong hinahanap ko. Hanggang sa isang araw, may nakita akong patalastas sa isang pahayagan habang bumibili ako ng palamig sa isang tindahan. Binili ko ang dyaryo at nakaupo ako sa isang bakanting maliit na espasyo malapit sa may tindahan. Nakuha nito ang aking atensyon, lalo na doon sa parte ng naghahanap ang isang ahensya ng mga bagong tapos na nurse para sa isang ospital sa Europa. Sa hirap magkaroon ng desenteng trabaho dito sa Pilipinas, naisip ko na bakit hindi ko nasubukan ng magtrabaho sa ibang bansa. Baka sakaling naroroon ay magkaroon ako ng swerte katulad ng iba na nakikita ko sa telebisyon. Marami akong nakikita at nabalitaan na maraming mga Pilipino ang nagkakaroon ng swerte at magandang kapalaran sa ibang bansa noon. Gusto ko ring subukan, kaya nagpasya ako na umuwi sa aming lalawigan. Kinausap ko ang aking mga magulang tungkol doon. Palibhas ay panganay ako at meron pang 2 na nakababatang kapatid. Pangarap ko rin na matulungan sila na makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Pumayag naman si Tatay Makoy, isang napakabait at mapagmahal na ama. Samantalang ang aking nanay Cecilia naman ay tutol sa pangingibang bansa ko. Sabi niya, malalayo umano ako sa kanila ng matagal. Nanay, madali lang naman pong 2 taon. Huwag po kayong mag-alala at lagi ko naman po kayong tatawagan pag may oras ako at walang trabaho. Pakonsuelo ko pa kay nanay noon para hindi na siya masyadong mag-alala. Makalipas ang 1 linggo ay nagpaalam na ako kina nanay at tatay at sa 2 kong mga kapatid. Naluluwas ako ng Manila. Araw ng linggo, maaga pa lang ay nag-ayos na ako ng aking mga gamit at muling nagpaalam sa aking mga magulang. Nangako na lamang ako na kung sakaling papalarin ay muli akong babalik para makasama muna sila habang naghihintay ng resulta ng aking pag-apply. Sakay ng barko ay dala ko ang pag-asa na sana matanggap ako sa aking pag-a-applyan para naman matupad ko ang pangarap ko para kina nanay at tatay. Nakatulog ako sa magandang isipin na yon. Makalipas ang halos buong araw na biyahe ay nakarating ako muli sa Manila. Tuloy-tuloy ang biyahe ko hanggang sa makarating sa inuupahan kong silid na inuuko pa habang nasa Maynila noon. Inilapag ko na lamang ang aking mga bagat na ligo
Makalipas ang ilang minuto ay nakaramdam ako ng antok at tuluyang nakatulog. Maaga akong nagising kinabukasan at naghanda para puntahan ang address ng ahensya na nasa may ermita. Marami ng tao ng mga oras na yon. Nagpalista ako sa isa sa mga empleyado ng ahensya na ito at sinabi na maghihintay na lamang ako ng tawag nila. Bumalik ako sa aking upuan. Napansin ko ang isang lalaki na nakaupo sa tabi ng inuupuan ko. Okay ka lang ba na umupo ako dito? Tanong ng lalaki. Nalatang halos magkasing edad lamang kami. Walang kasama ang lalaki kaya lagi niya akong kinakausap. Dahil wala rin naman akong kausap ay nagkapalagayin kami ng loob nun. At sinabi ko na tawagin na lamang niya akong Bert. Nagpakilala naman itong Carlo. Hindi niya po ito tunay na pangalan. Si Carlo ay isa rin sa maraming aplikante na gustong makipagsapalaran sa ibang bansa. Napag-alaman ko rin na bagong tapos din siya ng kursong tulad ng sa akin. Tubong Bicol ito at nakatira sa isa sa mga nagagandang isla doon. Sa hindi pa po nakakaalam ay yung Bicol ay maraming isla na nagiging atraksyon sa mga dayuhan dahil sa natural na angkin na ganda ng kalikasan. Nauna siyang tinawag kaysa sa akin kaya naghihintay na lamang ako na tawagin ang pangalan ko habang tinitingnan ng lugar sa Europa sa cellphone. Napakaganda ng lugar. Kaakit-akit. Kaya talaga sabi ko sa sarili ko, sana matanggap ako sa trabahong yon. At marating kong lugar na kung saan mahirap marating ng ilang mga tao. Nagulat pa ako nang marinig ko ang aking pangalan na tinatawag sa loob ng opisina. Samantalang pabalik naman si Carlos sa kanyang upuan. Natapos sa maghapon na hindi naman namin alam kung may pag-asa ba kami. Ang sabi ng opisina ay tatawagan na lamang umano kami kung sakaling kami ay matatanggap. At diretso na daw ang interview noon. Nagpalitan din kami ni Carlos ng numero ng aming mga telepono. Marami kaming nakilala pero si Carlo yung nakagaanan ko ng loob noon. Sa kagustuhan ko, Sir Seth, na matanggap sa trabahong yon ay halos araw-araw akong nagsisimba at lumuluhod sa simbahan sa Quiapo at Baclaran. Marahil ay nagtataka kayo kasi kalalaki kong tao. Naglalakad ako ng paluhod. Lumaki akong nagsisimba at namamanata dahil yun ang nakagisnan ko sa aking mga magulang. Pinalaki kaming may takot at pananampalataya sa Panginoon. Hanggang isang araw, tumawag ang ahensya sa ermita. Pinagre-report daw ako para sa interview. Masayang-masaya ako ng araw na yon. Nagtatatalon pa ako sa silid na para bang isang panaginip ang lahat. Masaya kong tinawagan si Carlo at ipinalam ko sa kanya ang magandang balita. Masaya din si Carlo. Tinawagan din umano siya ng opisina para sabihing pumunta para din sa interview. Nag-usap kaming dalawa na kung sakali ay sabay kaming matanggap ay hindi kami maghihiwalay. Kinabukasan, halos sabay pa kami ni Carlo na dumating sa tanggapan. Nagsimula ng pagtawag mula sa mga empleyado na nasa loob ng opisina para sa unang grupo na sasalang sa interview. Inabutan na naman kami ng hapon pero sa pagkakataon na yon, alam na namin ang malaking pag-asa. Ang sumunod na mga araw ay lagi kami magkasama ni Carlo at naging abala para sa paghahanda ng aming mga dokumento. Hanggang sa natapos namin ang lahat ng kakailanganin sa pag-alis. At yun na nga, maghihintay na lamang kami ng resulta kung kailan kami babiyahe. Namili na ako ng mga kakailanganin ko sa pag-alis para kung sakali ay wala na akong masyadong alalahanin pa. Namili na rin ako ng mga personal kong gamit. Kailangan ko munang umuwi sa aming lalawigan para makasama ko ang aking pamilya. Kaya naman makalipas ang ilang linggo, tinawagan ko si nanay at ipinaalam ko na uuwi muna ako. Matagal-tagal din ng 2 taon bago ko sila makita muli. Tuwang-tuwa naman sina tatay at nanay nang makita ko. Masaya nila akong sinalubong sa may labasan saka kinuha ang mga gamit ko.
Pumasok ka na muna anak at ipaghahain mo na kita. Sa wakas, nagbunga na rin ang lahat ng ating pinaghirapan. Opo nga, Nay. Halos nawala lahat ng pagod ko sa pag-ayos ng mga dokumento. Nagpaalam ako na luluwas muli para ayusin ang iba pang kakailanganin. Makalipas ang 1 linggo, lumuwas na ako dala ang malaking pag-asa para sa pangarap ko sa aking pamilya. Ilang buwan lang at lumabas ang resulta ng aking pinaghirapan. Kinuha na namin ang aming mga dokumento, kasabay ang mga paalala ng ahensya tungkol sa mga natutunan namin sa pagsasanay sa kultura at ugali ng mga tao ng aming pakikisamahan. Buwan ng Hunyo, nagkita kami ni Carlos sa airport. Araw ng paglipad namin yon. Ito na yung simula ng ating tagumpay, Bert, sabi ni Carlo. Nagkataon din na sa grupo namin na pabilang si Carlo. Iisang dormitoryo lamang kaming 4 pero sa iba't ibang departamento ng ospital kami na-assign. Kasabay sa pagtaas ng eroplano sa Himpapawid, ay ang taas din ang pangarap ko para sa pamilya ko. Napakahaba pala ng biyahe namin, Sir Seth. Halos 17 oras sa Himpapawid ang biyahe namin. Palibasa ay bagong karanasan para sa akin ang makasakay sa eroplano. Naging mapanuri ako sa bawat nakikita ko. Ito ang kauna-unahan kong pagsakay sa eroplano. Katabi ko si Carlo noon. Tiningnan ko siya at nakita kong mahimbing siyang natutulog kaya pinabayaan ko na lamang. Napakaamo ng mukha ni Carlo. Parang napakabait. Pero alam mo yon, parang may kakaiba pa rin sa kanya. Unang beses ko siyang makasama ng matagal at sa eroplano pa. Sinikap kong baliwalain na lamang ang kakaibang nararamdaman ko habang marahang inilalayo ang paningin ko sa mukha niya. Pagbaba namin, naghihintay kami ng sundo namin na magdadala sa amin sa dormitoryo ng tutuluyan namin na hindi naman kalayuan sa may ospital kung saan kami magtatrabaho. Nakarating kami sa dormitoryo. Lahat ay masaya, maliban kay Carlo. Dumungaw ako sa may bintana at nakita ko na napakaganda ng paligid. Lalo na pala kapag gabi. Kumukuti-kuti pang iba't ibang kulay ng mga ilaw. Talagang napakaganda dito, sabay tawag ko kay Carlo. Carlo, tingnan mo dito. Parang daming kulisap, kumikislap. Pero ganun pa rin ang reaksyon niya. Sinabi ko lang na huwag siyang maag-alala at masasanay din siyang naroroon kami. Marahil ay yun rin ang unang pagkakataon na napalayo siya sa kanyang pamilya. Ngumiti naman si Carlo at nagsabing salamat pero hindi naman umabot sa kanyang mga matang ngiting yon. Unang araw sa trabaho ay naitalaga na kami kung saang departamento kami mapapabilang. Na-assign ako sa emergency room at ang isa ko pang kasama, samantalang si Carlo naman at ang isa pa naming kasamang babae, na-assign sa ward ng mga babaeng manganganak. Bali pang gabi kami. Sa unang gabi ay naging abala kaming lahat. At syempre pa, kailangan naming matuto sa bagong trabaho kaya nakafocus talaga kami. May ilan na ang Pilipinong nurse ang nauna sa amin doon kaya hindi na masyadong naninibago. Nakakapagod pero alam kong masasanay din ako sa gantong trabaho. Habang lumalalim ang gabi, nakaramdam ako ng pagtutubig o pag-ihi sa ibang lengguwahe. 30 minutong pahinga kaya nagmamadali akong lumabas ng emergency para manubig nun. May mangilan-ngilan na lang din ang mga taong naglalakad sa labas ng mga kwarto. Naglalakad ako sa pasilyo kung saan naroroon ang palikuran para sa mga nurse at iba pang empleyado ng ospital. Nadaanan ko ang ward kung saan nakatalaga si Carlo. Hindi ko siya nakita sa kung saan lagi siyang nakatayo. Halos hating gabi na ng mga oras na yon. Habang naglalakad ako sa pasilyo patungo sa palikuran,
bigla akong nakaramdam ng tila kakaiba. Kinikilabutan ako, samantalang wala naman akong makitang tao o anuman, maliban sa isang mabilis na pagdaan ng isang malamig na hangin sa harap ko. Bigla ko nalang nayakap ang sarili ko, samantalang hindi naman ganon kalamig ang aircon sa paligid. Nagtuloy ako sa paglalakad at naisip ko na baka guni-guni ko lang yon. Binaliwala ko na lamang kung ano man yon at nagtuloy-tuloy na lamang ako sa aking paglalakad. Hanggang sa makarating sa pintuan ng restroom. Nagulat pa ako ng akto ko nang bubuksan ng pintuan. Bigla naman itong nagbukas at lumabas si Carlo. "Uy, kaya pala hindi kita nakita sa pwesto mo, nandito ka pala." "Oo, tol. Nakakaramdam kasi ako ng panunubig eh." Tumalikod na sana ako nang bigla akong mapalingon kay Carlo. Natingin siya sa akin kaya tinanong ko kung okay lamang ba siya. Sumagot naman siya ng oo noon. Sabay talikod na. Naguguluhan man sa kinikilos ni Carlo ay sinikap ko na huwag pansinin na lamang ito. Pagbalik ko ay nakita ko si Carlo na nakatingin sa akin habang inaayos niyang higaan ng pasyente. Dumungaw kasi ako sa bintanang salamin para sana kawayan siya pero hindi ko na lamang ginawa dahil nakaramdam ako ng kakaiba sa mga tingin niya. Napabuntong hininga na lamang ako sa kakaibang kinikilos ng kaibigan ko. Muli akong bumalik sa pwesto ko at tumulong sa ibang doktor sa emergency room. Nakakapagod at inaantok na ako ng puntong yon. Pero sinabi ko na lamang sa sarili ko na masasanay din ako sa ganitong trabaho. Hanggang sumapit ng oras na nagpapalitan na kami ng mga trabaho namin. Umaga na at kailangan na nang magpahinga. Paglabas ko ng emergency ay hinanap ko si Carlos para sana'y sabay na kaming umuwi pero wala pa rin siya doon. Naisip ko na lamang na baka pagod at nagmamadaling umuwi sa dormitoryo. Nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad. Hanggang marating ko na ang dormitoryo. Napansin kong wala pa rin si Carlo. Nagpalit na lamang ako ng damit at natulog. Talagang hindi ko mapigilan ng sarili ko dahil na rin siguro sa pagod at puyat nun. Nasa punto na ako ng malalim na pagtulog. Pero hindi ako mapalagay. Bigla akong nakaramdam ng takot na para bang may nakatingin sa akin nun. Lumipas ang 1 linggo sa dormitoryo. May napansin na akong kakaiba kay Carlo. Naging tahimik siya at kapag tinatanong naman namin ay sasabihin okay lamang umano ito. Minsan naman ay nakatingin lamang siya sa amin na parang sinusuri kami na hindi ko mawari pero naging daan yon para ako ay mapaisip. Gabi na naman at oras ng trabaho. Magkasabay kaming umalis ng dormitoryo. Pero napalingon ako at nagtaka na wala pala si Carlo. Wala si Carlo sa likuran ko. Naghintay pa kami ng ilang minuto at tuluyan na naming iniwan. Hating gabi na naman. Oras ng pahinga. Naging gawi ko ng samantalahin ng 30 minuto para gumamit ng banyo. Nasa loob na ako ng walang ano-ano eh. Biglang nawalan ng ilaw sa may labas. Dali-dali akong lumabas at nakita ko na nagkakagulo sa ward ng mga buntis nun. May mga humihingi ng tulong na bilisan daw ang pagbubukas ng ilaw. At meron namang umuungol na parabang may nag-aaway na pusa. Pero kakaiba ang tunog. Nakakatakot, Sir Seth. Nakakapanindig balahibo. At hindi ko alam kung anong klaseng halimaw ang nakapasok sa loob ng ospital. Sa tulong ng flashlight ng cellphone ko, napatakbo ako sa may banda ng ward na yon dahil alam kong doon nakatalaga si Carlo. Madilim ang silid at nakakatakot ang ingay ng mga tao at ang ungol ng nilalang na hindi ko makita.
Dumating ang ibang nurse at iba pang tauhan ng ospital na may daladalang flashlight. Papasok na sila ng pintuan nang may biglang tumalon sa may bintana. Kasabay ng ungol ng nakakakilabot at ang daing ng nag-aagaw buhay na ginang. Hindi muna namin binigyan ng atensyon ang tumalon kasi ang atensyon namin ay nakatutok sa isang babaeng buntis nun. Duguan ito. Bumalik na ako sa emergency room na nahihintakutan pa rin pero wala akong idea kung ano yon. Makikibalita na lamang ako kinabukasan. Pag-uwi ko ay napansin ko na naroroon si Carlos sa higaan niya. Hindi ko na nabigyan ng atensyon ng gabing merong nangyari sa ospital. Kanina ka ba ba? Tanong ko. Tumango lamang siya at sinabing masama ang pakiramdam nito. Kaya lumabas siya ng mas maaga. Naging palaisipan naman sa mga taga-ospital ang nangyari. Ilang araw lang ang nakaraan ay nangyari ulit ang insidente na yon. Bagong palaisipan na rin sa pamunuan ng ospital ang sunod-sunod na nangyari. Lalong-lalo na sa ward ng mga buntis. Hindi pa nga tapos ang isang investigasyon. Meron na namang nabibiktima. Wala kasing makita sa kamera ng ward dahil pinatay ang ilaw ng sino mang gumagawa ng kung anong krimen na yon. Dalawang magkasunod pang pangyayari sa magkaibang araw. Mahigpit ng seguridad sa ospital, lalo na sa ward ng mga babaeng buntis. Dala na rin ng magkasunod na pangyayari ay hindi na ako gumagamit ng banyo sa bandang yon. Ewan ko ba? Sa tuwing mangyayari ang ganun ay lagi ko nang nadadatnan si Carlos sa dormitoryo. Hanggang isang araw na wala akong pasok. Balak ko sanang maglaba noon kaya hindi ako sumama sa mga kasamahan ko para lumabas at mamasyal. Pagkatapos kong kumain ay inilabas ko na ang mga maruruming damit at plano ko talaga maglaba. Binuksan ko ang washing machine at bigla akong napahawak sa tiyan na para akong nasusuka na hindi ko maintindihan. Bumaliktad ang sikmura ko sa nakakasulasok na amoy. Sobrang baho ng naka-plastic surset. Mukha naman damit pero may bahid ng dugo yun. Dali-dali kong tinakpan ang washing machine. Hindi na ako naglaban ng araw na yon gamit ang makina. Sanay naman ako maglaba gamit ang aking mga kamay. Sinabi ko sa mga kasamahan ko ang aking nakita nang makauwi na sila. At sila man ay nagtataka. Maliban kay Carlo. Kinabukasan, pang-araw na naman ako. At nakita ko na may mga palihim na mga tao na pumapasok sa ward ng mga buntis nun. Pag-uwi ko ng gabing yon, si Carlo naman ang papasok. Ewan ko Sir Seth pero bigla na lang talaga sumama ang kutob ko para kay Carlo. Hindi ko lang masabi sa iba pa naming kasama gawa ng wala namang kaming pruweba. Nakatulog na ako ng gabing yon kasama ang isa sa mga kasamaan namin na ng oras na yun ay mahimbing na natutulog. Bigla akong nagising dahil may napansin akong tao sa labas. Nakiramdam ako hanggang narinig ko ang sunod-sunod na katok sa pinto. Bumaba ako sa higaan at lumabas ng kwarto. Nagulat pa ako nang makita ko si Carlo pala ang nasa labas nun. May access naman siya sa pintuan lalo pa pag ganitong oras na. Madaling araw pa lamang. Pero bakit naririto na siya? Pagtataka kong tanong sa sarili. Pagkabukas ko ng pinto ay dali-dali naman siyang pumasok sa banyo. Pabalik na ako sa kwarto ko at nakakailang hakbang pa lamang. Tumunog na naman ang doorbell. May doorbell pala kami. Pero bakit hindi ginamit ni Carlo nun? Tuluyan na akong bumalik sa pintuan para tingnan kung sino na naman ba ang nasa labas. 4 na pulis ang nakatayo sa labas ng pinto ang nakita ko. Nagtanong sila kung may pumasok bang tao sa loob ng dormitoryo. Napalingon ako sa gawin ng paliguan.
Saktong lumabas si Carlo bitbit ang isang nakabalot na damit sa plastik. Wala naman akong nakita na ibang tao na pumasok maliban kay Carlo. Nakatingin ang mga pulis kay Carlo ng mga oras na yon at hiniling kung pwedeng makausap. Nagpaunlak naman si Carlo. Tinanong ang kanyang pangalan at nagtaka pa ang mga pulis kung bakit naroroon si Carlo ng mga sandaling yon. Sa palagay ko ay may alam na ang mga pulis. Kaya nga dapat, di ba? May trabaho ito. Pero bakit nasa dormitoryo? May inilabas na larawan ng mga pulis at tinanong si Carlo. Hindi ko maintindihan pero parang isang malaking palaisipan sa akin kung bakit may mga nangyayaring kakaiba at nagiging misteryoso na rin. Para bang ng mga sandaling yon ay may mga bagay na nakatakdang mabunyag. Malakas ang kutob ko na may kinalaman si Carlo doon. Hiniling ng mga pulis na sumama sa kanila si Carlo. Nagpaunlak naman ito. Pero may kakaiba sa mga kinikilos niya. Mailap ang kanyang mga mata. Nagsimulang maging mabalasik at sa hindi inaasahang pangyayari. Bigla itong tumakbo. Nagulat pa kami at kasunod noon ay hinabol na siya ng mga pulis. Naguguluhan man. Sumunod ako sa direksyon kung saan hinabol ng mga pulis si Carlo. Sa hindi kalayuan ay nakita ko ito na unti-unting nagbabago ng anyo. Pinatakbo ako at nagtago sa malaking puno na nakita ko. Ibang Carlo ang nakita ko sa pagkakataong yon. Mabangis at nanlilisik ang mga mata. May matutulis na ipin at mahahabang kuko. Para siyang malaking aso. Hindi nagdalawang isip ang mga pulis na paputukan ng halimaw na nakahanda ng umatake sa kanila. Kasama namin si Carlo at hindi namin alam kung ano ang totoong pagkatao nito. Hanggang nitong huli na lang na merong kakaibang ikinikilos ito at ang mga pangyayari sa ospital. Para bang nagtutugma sa kanya lahat yon. Nakita ko kung paano atakihin ng alimaw ang mga pulis kaya naman sabay-sabay silang nagpaputok. Nangyari na ang kinatatakutan ko ng mga sandaling yon. Naabutan nila si Carlo pero may tama na ng mga bala ng baril na mula sa mga pulis na yon. Hindi ko na alam ang mga sumunod na pangyari na parang isang panaginip lang. Hindi ako makakilos mula sa pinagtataguan. Hindi na rin kumikilos o gumagalaw ang aso. Unti-unti na itong nagpalit ng anyo. Kumpirmado. Si Carlo yon. Kinabukasan ay pinag-uusapan ng nangyari at ang balita ay tungkol sa halimaw na walang iba kundi si Carlo. Pero wala na itong buhay pa. Napuruhan ito sa ulo. Napag-alaman ko rin na kinabukasan na may nangyari na naman daw noong nakaraang gabi. At sa pagkakataong yon ay may nilagay na pala na lihim na kamera sa loob at labas ng ward ng mga babaeng buntis. Ayon sa pagsisiyasat ng mga kinauukulan, ay gumawa ang mga kapulisan ng entrapment na siyang nagbibigay linaw kung sino sa mga empleyado ng ospital ang gumagawa ng karumal-dumal na pagpatay sa mga babaeng buntis na manganganak. Naiyak na lamang ako noon. Naging malapit kami ni Carlo at hindi ko rin inaasahan na dito pa sa ibang lugar mangyayari ang lahat. Doon ko napagtanto na hindi kaya aswang si Carlo. Isa itong uri ng aswang na, alam mo yon, nambibiktima ng mga buntis at sanggol. Nakakalungkot pero ipinagdasal ko na lamang siya. Yun na lamang ang tangi kong magagawa. Ang ipagdasal siya dahil sa nabalitaan kong makalipas ang ilang oras matapos nila itong madala sa ospital. Wala na itong buhay. Sa mga nangyaring yun, nagkaroon ng pagsisiyasat ang mga pulis sa dormitoryo. Pero sinabi na lamang namin na wala namang kakaibang nangyari sa loob nun.
Nagpalit kami ng dormitoryo. Gusto na naming makalimutan ang mga pangyayari. Pinadala na rin ng pamunuan ng ospital sa pakikipagtulungan sa Embahada ng Pilipinas ang mga labi ni Carlos sa Pilipinas para ihatid sa lugar ng kung saan naroroon ang kanyang pamilya. Hindi ko na alam kung paano nila pinalabas sa mga taga-embahada ang totoong pangyayari. Kami naman ay nananahimik na lamang alang-alang sa pagiging magkaibigan namin. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Natapos na rin ang unang kontrata ko pero muli akong pumirma ng bago ako umuwi para magbakasyon. Nakatatlong balik pa ako sa trabahong yon hanggang sa makaipon ako ng sapat na halaga na gagamitin kong puhunan sa sisimulan kong negosyo. Taong 2018, tuluyan na akong umuwi ng Pilipinas. Sinalubong ng aking pamilya at sinabi ko na hindi na muna ako mangingibang bansa. Dito na muna ako maghanap ng trabaho na may kaugnayan sa propesyong natapos ko. Hindi ko maiwasan, Sir Seth, na maalala si Carlo paminsan-minsan. Naging mabuti siyang kaibigan sa akin kahit ganun ang nangyari sa kanya. Parang kailan lang yan pero nakakalungkot pa rin isipin na hanggang doon na lamang ang pagkakaibigan namin. Hindi man nagtagal yon. Naramdaman ko namang naging mabait siya sa akin kaya dalangin ko na lamang na saan man siya naroroon. Nawa ay mapatawad siya ng buong may kapal at ng mga taong nagawa niya ng hindi maganda nung nabubuhay pa. Alam ko naman din na hindi niya ginusto ang mga nangyari at maging siya ay ginamit na lamang din ng kampon ng kasamaan.